Hi guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa ating brooder house dahil dumating na yung ini-expect natin na 8,400 heads na sisiw. So yung 8,400 heads na sisiw ay hindi sila sabay dumating. Iba-iba yung kanilang mga supplier at iba-iba din ang kanilang breed. So yung naunang 3,400 na sisiw na ating chinik-in na kung saan ay ang breed nun ay H&N. Samantala ang bago nating dumating na mga sisiw, ang breed nila ay New Generation Shaver. So guys, wala tayong choice ngayon. Hindi kami pumipili ng decalb white na breed or yung mga breed na comfortable kami dahil sa low ng supply ng sisiw. Actually, ang building na ito ay nasa 3,500 heads lang yung capacity niya from day old hanggang sa point na mag-lay na sila. Kaya lang, nilagyan ito natin ng 8,400 na sisiw ngayon. So yung plano namin ay yung building na ito ay gagawin na lang naming brooder house at magpapagawa na lang kami ng panibagong grower house. So ano nga ba yung pagkakaiba ng brooder house sa grower house? So yung brooder house, ito ay isang enclosure or kulungan na kung saan ay pre-preserve niya ang heat na nilalagay natin sa pamamagitan ng ating mga heater at saka mga ilaw. Nilalagyan natin ito ng mga pakainan at tubigan para magkaroon ng nutritional supply ang ating mga binubrood na sisiw. Ang brooder house ay ito yung parang transition area ng sisiw from internal environment na kung saan sila ay galing sa itlog and then external environment na kung saan sila ay nai-expose sa physical environment natin. Sa pamamagitan ng brooder house ay dito nag-a-adjust ang katawan ng sisiw from internal environment papunta sa external environment. So dapat maganda yung pagkaka-brood ng ating mga sisiw dahil nakaka-apekto ito sa growth and development nila, lalong-lalo na kapag hindi sufficient ang heat na nare-receive nila o hindi enough ang heat na nare-receive nila, ay maaaring mag-cause ito ng malnutrition or mababang timbang ng ating mga sisiw. Kapag nagkakaroon ng malnutrition ang ating mga sisiw, ang survivability rate nila para maging RTL ay naapektuhan din. Dito din sa ating brooder house, binibigyan din natin ng mga pangunahing bakuna ang ating mga sisiw katulad ng NCD Lasota plus IB, Gumboro at iba't iba pang mga vaccines para sa kanilang paglaki at para ma-boost ang kanilang immune system. So guys, ang kaibahan ng brooder house sa grower house, ang brooder house ay yun nga ang sinasabi ko, ito yung closed area or space na kung saan pinipreserve natin ang heat para makatulong sa paglaki at ma-maintain ang kalusugan ng ating mga sisiw. Samantalang ang grower house ay ito yung area na kung saan ay meron silang open space para maka-adapt sa external environment. So hindi na kailangan dito na enclosed yung space nila or yung area nila at kailangan din ito yung well-ventilated na kulungan para hindi masyado mataas ang ammonia concentration na kung saan ito ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga sakit ng ating mga alagang mga manok at ating mga sisiw. Ini-stay natin ang ating mga sisiw ng 2 weeks dito sa ating brooder house dahil pinapag-grow muna natin ang kanilang mga balahibo or mga feathers para magsilbing cover ng kanilang katawan in case ma-expose sila sa malamig na environment. Usually, ang ginagamit nating brooder house ay itong grower house na rin. Kinukompress muna natin ang mga sisiw kapag sila ay maliliit pa. Ang dapat na space sa isang grower house ay nasa 1 square foot per bird. So, importante guys na well-ventilated yung ating grower house at manageable din siya dahil kapag nagva-vaccine tayo ay kailangan madali yung pag-maneuver ng mga tao. Kapag decide kami na magkaroon ng panibagong grower house, dahil may space pa naman kami sa likod na portion ng aming poultry, yun ang gagawin naming grower house. Ngayon ay ongoing yung construction ng aming grower house and in-expect namin na makaka-in-house kami dito na at least 5,000 heads na RTL. In preparation nga ito sa ating market ngayong December sa mga itlog. And then, since malaki din yung demand ng RTL natin, I think in the coming years, marami pa din yung mag-i-engage into layer poultry business. Kaya pinaghahandaan natin to hindi lang sa ating personal na in-house or personal na chick-in na kung saan tayo ay magpapalaki ng manok at papasok natin sa ating sariling mga layer house para makapag-produce ng itlog, ay pinaghahandaan din namin yung influx or pagdating ng mataas na demand ng RTL. Hindi lang sa amin dito sa Masbate, kundi pati sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Yung aming grower house ay nasa likod lang na portion ng aming poultry. Masyadong malapit ito sa ating mga layer building. Kung gusto nyong gumawa ng inyong brooder or grower house, ay dapat nasa malayo na ito na
portion ng poultry. Kaya lang dito sa amin ay wala kaming nakikita pang area na kung saan pwede kami mag-expand ng aming brooder house at the same time ng aming grower house. Inu-utilize lang muna namin kung ano yung mga natitirang mga space pa namin dito sa poultry para makatipid at the same time ay ma-lower yung cost ng aming labor. Pinapamadali or pinapa-fast track ko na talaga yung construction ng aming grower house dahil 2 weeks time ay magta-transfer na kami ng ilang mga sisiu galing dito sa brooder house papunta doon sa ating bagong grower house. Dahil kapag hindi natin na-transfer yung ating mga sisiu ay magiging overcrowded na sila dito sa brooder house. So ang magiging epekto ng pagkakaroon ng overcrowded na brooder house ay unang-una yung cannibalism. Dahil sa mainit na environment ay posibleng magtutukaan sila sa kanilang mga wings or pakpak o sa puwitang bahagi ng ating mga manok. So in that case, yung worst scenario dyan ay magkakaroon tayo ng maraming mortality at isa pa ding epekto ng overcrowding ay mabilis ang pag-develop ng iba't ibang uri ng sakit katulad ng Newcastle's disease, infectious bronchitis, at iba pang viral and bacterial na mga sakit na pwedeng dumapo sa ating overcrowded na population ng sisiu. Iniiwasan natin yon dahil kapag magkaroon tayo ng outbreak o magkaroon ng sakit ang ating mga sisiu ay sobrang gastos ng magiging treatment procedure natin dito kasi imagine guys, nasa 8,400 na sisiu ang i-treat mo. More or less, nasa 20 liters ang 7 days na makukonsume nito. And then, syempre, kapag magkakaroon sila ng history ng sakit during brooder, ay magkakaroon din ito ng epekto during sa kanilang laying stage. Kaya, pinapabilis talaga natin yung trabaho ng ating bagong grower house para at least mayroon man lang tayo mai-transfer doon na kahit ilang number of heads ng sisiu para medyo ma-vacant ang ating brooder house at maging spacious ito para sa iba pang mga sisiu na maiiwan dito. Dahil nga limited pa yung movement ng tao dito sa amin probinsya sa Masbate ay limited lang din ang movement ng cargos na dumadating dito sa amin. Kaya naman yung mga orders ko ng vaccines, yung mga orders ko ng feeds at yung mga vitamins ay bulk orders na para at least hindi na kulangin yung ating mga sisiu ng consumption nila. Kaya lang yung challenge lang namin ito ay palaging nawawala yung aming kuryente. So, yung storage talaga ng vaccine namin ay minomonitor ko din dahil kapag walang kuryente ay linalagyan natin ito ng ice para manatiling live ang ating mga vaccines na ibibigay sa ating mga sisiu at hindi tayo magkakaroon ng failure of vaccination dahil kapag magkaroon tayo ng failure of vaccination sa ating mga sisiu ay posible din na madapuan sila ng iba't ibang uri ng sakit. So, sayang lang yung ating pera na nagastos sa ating vaccines at the same time yung time and effort ng ating mga tao na ginugol during sa vaccination process ng ating mga sisiu. Meron tayong iba't ibang uri ng brooder house. Meron tayong brooder house na malaki dito. Hindi siya ganitong type ng kulungan, kundi isahan building lang. Maganda yon dahil nakakatipid ka nun sa space at the same time. Maganda din ang pag-maneuver ng mga tao sa loob. Kaya lang, ang problema lang doon ay masyadong magastos. Pero we are looking forward to making that kind of grower and brooder building siguro sa aming mga future expansions na kapag meron na kami nakita na lugar na doon kami mag-i-expand. For the meantime, ito munang klase ng cage ang ginagamit namin dahil dito kami nasanay. Yung space namin is, I think, bagay siya sa ganitong uri ng mga cages. So, pwede nyo rin i-modify yung mga cages kung gusto nyo as long as, number one talaga, yung space requirement ng ating mga sisiu ay ma-meet. May magandang ventilation. Hindi nag-stay ng matagal ang ammonia sa ating mga kulungan. For this season ng aming growing ay ito muna yung i-accommodate naming mga sisiu. Nasa 8,400 heads. And siguro pag ma-vacant na naman ulit ang ating brooder house ay saka pa lang kami mag-check-in ng another batch of sisiu dito sa aming poultry. And guys, sa mga gustong mag-start ng layer poultry farming ay isipin nyo maigi kung mag-start ba kayo ng RTL or sisiu. Dahil kapag sisiu medyo maselan, medyo risky ang pagpapalaki ng ating mga sisiu. And then kapag RTL naman ay dapat na doon kayo sa reliable source ng RTL makipag-deal. Dahil sa ngayong panahon, marami ang scam and then hindi lang scam, may mga nagbibenta din ng RTL na mababa yung quality, hindi kompleto ng vaccination or ng medication at ang importante ay makapagbenta lang sila ng RTL. Kaya lang yung problema dyan, yung recipient or yung mga tao na magre-receive ng RTL ay napakataas ng risk dahil prone sila sa mga sakit na pwedeng makuha kapag hindi kompleto ang medication at vaccination. So sa mga viewers din natin na gustong-gusto talaga magkaroon ng layer poultry farm or poultry business, ay i-survey nyo muna ang inyong area and then pagplanuhan nyo ng maayos kung saan yung brooder house, grower house at saka yung layer house nyo para may idea na kayo
or may picture na kayo sa kabuuang plano nyo. At sa mga gustong magtanong or mag-clarify ng ideas or thoughts about layer poultry business, ay pwede nyo akong i-message at i-follow nyo na rin ako sa aking Instagram account, Dwight Tamayo PH. At guys, sa mga gustong-gusto talaga mag-invest ng RTL, wag po kayong magmadali. Marami pong kumakalat na scam, pati po yung pangalan ko ay ginagamit para makapangloko ng tao, para magkaroon lang sila ng pera. So, i-message mo muna ako sa Instagram account ko or sa official business number ko. At guys, sa mga may chance dyan na makagrab ng copy ng Agriculture Magazine, available na po ito sa lahat ng bookstore dito sa atin sa Pilipinas. Na-feature po tayo doon sa May to June issue nila. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtiwala nyo sa akin at sa aking channel. Hindi po tayo makakarating dito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat guys and happy poultry farming! Bye!